Meron ba sa inyo dito na ayaw maligo? Si Popong ang batang ayaw maligo. Mga bata, sino nga po uli ang batang ayaw maligo? Masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon at higit sa lahat sa lamig ng tubig. Popo, maligo pa na! Ang sabi ng nanay niya. Tuwing naririnig ni Popo ang salitang ligo, kung anong dahilan ang binibigay ni Popo para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paborito palabas ko. Nay, wala na pong sabon eh. Mga bata, ano nga po ang dahilan ni Popo para makaiwas lang sa pagligo? Sabayan niyo nga ako. May sakit ako. Tatapusin ko lang po ang paboritong palabas ko at wala ng sabon. Minsan, umalis ang mga gulang ni Popo para sa 3 araw ng medical outreach. Iniwan nila si Popo sa kanyang lola. Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Erlinda. Mga bata, ano nga po ang pangalan ng lola ni Popo? Opo, Lola. Sagot naman ni Popo. Tingnan po ninyo, basa pa nga ho ang ulo ko at bagong palit ang sando ko. Pero ang totoo ay binasalang niya ang kanyang buhok at pinilitan lang niya ang kanyang sando. Aba, oo nga. Pero ano ba na Amerikano parang may araw? Tanong ni Lola Erlinda. Si Blanky po yun, Lola. Ang sabi niya. Sa unang araw na wala ang magulang ni Popo, wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sink at tinisiksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pato! Wala sila nanay at tatay! At syempre, walang ligo! Sa pangalawang araw, sa bakuran naman siya naglaro. Bakyat siya sa puno at hinabal ang mga alagang bibe. Yippee! Walang pato! Wala sila nanay at tatay! At syempre, walang ligo! Dumating ang 3 araw, hindi pa rin naliligo si Popo. Nandilamay na siya sa dumi, magulo-magulo ang buhok, naglalakit ang katawan, at uubot ang sama ang amoy. Apo! Bumili ka na! Apelori ka na sa klase! Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popo at dali-dali isinuot ang kanyang uniforme. Hindi na siya nakapagsuklay ng buhok at hindi na rin siya nakapagtipid ng ngipin. Aba, Apo, bakit parang di ka ata naligo? Ang diyong naman ng mukha mo. Lola, pag-uwi ko na lang po. Tanghali na kasi ako nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil mali niya makakasama ang mga kalaro niya sa paglaro ng Holland at Patiter. Ngunit habang nagpapatitero, hindi mapakali si Popong. Kawat siya ng kamot. Popong, hindi matigas si Teacher Tintin. Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro hindi ka naligo, no? Dahil sa nangyari, hindi na siya sinara ng mga kaibigan niya. Malungkot na malungkot si Popo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Uli niya nilapitan ng mga kalaro. Pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede, Popo, pero maligo ka muna. Sigaw ng kalaro at sabay na tawanan. Ha! Ang baho-baho na hindi pa niligo. Ha! Dali-dali umuwi si Popong at hinanap niya pinakamabangong sabon, pinakamalaking tuwalya at nagsimulang maligo. Sa kauna-unang pagkakataon, naramdaman ni Popong na masarap palang maligo. Pagkalabas ng banyo, may isang surpresa na naghihintay sa kanya. Mga bata, hulaan niyo nga kung anong surpresa ni Popong. Tama! Wow! Bango naman ang anak ko! Nay! Tay! Bumalik na kayo! Oo, anak. Sa katunayan, nag-aalala kami sa iyo. Sagot ng nanay. Marami kasing bata roon na may bungang araw at lilis aso. Nagkasugat-sugat na mga balat nila sa kakakamot eh. Talaga po? Pwede po bang mangyari sa akin yun? Nay? Tay? Oo, anak. Nag-iiwasan naman ito kung malinis sa katawan mo. Sa
sagot ni tatay. Napaisip si Popo sa sinabi ng mga magulang niya dahil naalala niya na muntik na rin siya magkasugat-sugat ang balat niya sa kakakamot. Oh mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento ko? Kaya, araw-araw tayo maligo para iustok sa mga kaibigan at iwas kamot at kainin ang katawan. O siya, paalam! Hanggang sa muli natin pagkikita!